Evidence na ko laglagan na. Bookingan na. Ay nako. Itong acting SP ba? Itong acting Senate Pro Tempore, Senate President ba? Senate President ng Malacanang Senado ba? Nagkamali ng posting sa Facebook? Upo mga kabibi. Nakakaubo. Nakakatawa. Sherwin Gatchalian nataranta. Binulgar ang plano sa impeachment ni BP Sara. Dinilit ang FB post. Plano ba talaga sa impeachment ni BP Sara or ang number ng senador na buboto sa impeachment ni BP Sara? Eh kasi pinaniniligan ni na Win Gatchalian na 22 lamang sila. 22 lang tayo ngayon. So dapat 12-12. 11-11. Kaya naging 12 sila, yung sa kabila naging ano ba, ilan na lang, 11. Eh kaya tinawag silang majority block yung sila Win Gatchalian. Naku, nilaglag ni Win Gatchalian ang kanilang grupo. Eh kasi kabibig, sa kanyang post na now ay deleted post na rin, nasunog kasi, inamin yan na dapat 24 ang senador na boboto sa impeachment ni BP Sara. Eh Win, di ba ikaw ang nagsabi 22 lang kayo ngayon? Eh bakit biglang naging 24 ulit kayo? Halak ka. So meaning, inamin mo, Win, na majority block talaga sina Senator Alan Peter Cayetano. Kasi 13 sila, kayo 12 lang. 12 ba? Ilan ba kayo? Di ba kabibig? Oh, 12-12 lang pala. 12-12 lang. Ano ba? Ano ba? Oh, yan ka. Ginaguluhan tuloy ako. O yan kabibig. Ito ang post ng Win Gatchalian ha. Sabi kasi ni Attorney Rowena Guanzon, yan na. Kasi Gwen, win. Lose mo talaga, win. Ito Guanzon, nagtaka kung bakit hindi na makita ang post ni Gatchalian tungkol sa 16 boto sa impeachment. Hala, dinilit pala ni Wen. Natuwa ako sa post nito ni Win, pero nung binalikan ko ay dinilit pala. Bakit po? May nagalit ba? Or nasunog ang plano? Diba? Nasunog ang plano. Sa naturang post, iginiit ni Gatchalian na ang 2/3 vote requirement ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon at hindi naapektuhan ng anumang sigalot sa liderato ng Senado. With the Senate's membership fixed at 24, the conviction threshold is 16 votes. Dagdag pa niya, the constitutional threshold 16 votes will be faithfully observed. Pero kanina kabibig, dinalet ni Win Gatchalian. Wala na talaga doon. Are they planning to bend the law again? Ito pala yung kabibig. Ito pala yung post ni Win Gatchalian kanina. Wen. Ito. Sabi na ito ni Rowena, natuwa ako sa post ito ni Win, pero ito. Akala kasi ni Wen na wala talagang mag-screenshot. Ito kabibig, the 2/3 vote required to convict Vice President Sara Duterte is a constitutional mandate. It is not affected by any internal Senate leadership arrangement or dispute. Yan Article 11, Section 36 of 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With the Senate membership fixed at 24, the conviction threshold is 16 votes, and it will remain 16 votes regardless of how many senators attend the trial, which block controls the chambers, or who presides over the impeachment court. Of how many senators attend the trial, dapat 16. Pero itong post na to kabibig, dinilit ni Win Gatchalian. Kita nyo na. Ketams, bakit dinilit ni Win Gatchalian? Dito pa lang sa underline, 2/3 of all members of the Senate with the Senate's membership fixed at 24. Dito pa lang, sinupal pala ni Win Gatchalian yung mga statement nila na 22 lang ang senador ngayon. Kasi si Jinggoy nakulong, si Bato missing or wanted or nawawala, hindi natin alam kung nasa nagpunta. Kasi nga, majority black sila, Win Gatchalian,
Kaya confident na confident. Ito ang nagpahamak ni Win Gatchalian. Kasi ang mga tao na nagtanong, tingnan mo Win, inamin mo na hindi kayo majority black, kulang kayo. Paano yan Win? Diba? Paano yan Win Gatchalian? Pinahiya mo ang grupo mo. Hindi. Pinahiya kayo ng konstitusyon. Kasi you are bending the law. And because you're bending the law, ang konstitusyon na talaga, ang hinay-hinay, naglabas ng totoo niyong kulay. Napahiya kayo. Kaya napahiya si Win, dinilit niya agad ang post na ito. Kaya lalong nagtataka ang mga tao. Lalong ang mga tao ay nagtatawanan sa ginawa ni Win Gatchalian. Sabi na iba, yan ang acting Senate President niyo ha, hindi nga yan alam. Parang parang pinahamak niya ang grupo niya. Yan kasi. Huwag puro pahamak, Win. Ito ang komento ng ating mga netizen. Nakakaloka ang Senate President ng Malacanang. Alam na kasi na ang pagkamali na kabubuhan, laban bawi parang itbulaga lang. Ibaba daw nila from 16 going 13 para tanggal si Sara. Ito pa. Wala daw sa script yon, pinadelete ng director. Touch move dapat pag na-post na wala ng bawian. Sorry, pero screenshot na. So, matik kahit mag-13 sila, di na ma-impeach si Sara kasi need ng 16. Nakita ko din yan. Nagkamali daw ng post. Napindot lang po. Saan kunin ang 16? 24 talaga sila. Naguna na ang mundo ni acting. Yan kabibigan. Yung plano is to get 2/3 votes from 20 to 22 senators. Pero nagkamali si Win Gatchalian. Baka ipatulfo siya ng Tulfo Brothers. Both kasi nangyari dyan, sunog na galit pa. Whatever they do to manipulate the number required to convict the VP, it means to be 16. Baka gawing 22 or 23, so 14 or 15. Hahanap na naman ng mga scheme to prove or to insist that they are right. Was able to read though, I thought Senator Win natauhan na, idinilit ka niya. Baka may iba na silang ruling na wow, mali pala itong si attorney. Di ba kabibig? Si Win Gatchalian talaga nagpahamak sa grupo niya. Paano niya Win? Ito noon tayo ha. Mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. Anak ng unggoy naman, Kala namin hearing. Nag-aaksaya lang kayo ng kuryente dyan, tapos yung gagawin nyo lang pala dyan, meeting. Ang dami naman place dyan, my goodness, ba't dyan nyo pa naisip mag-meeting? Correct. Kahapon lang interview mo, sabi mo hearing, tapos ngayon meeting. So, anong tawag dyan? Meeting for the flood control or flood control meeting? Aminin nyo na kasi na kaya nyo ginawang meeting kasi nga bawal kayong mag-hearing dyan. Kasi kung pagpipilitan yung mag-hearing dyan, pwede kayong kasuhan. Biruin mo peking Senate President saka peking Chairman. Pati ba naman posisyon na nakawin nyo pa dyan? Sabi na nga ba ang gagawin nila sa Senate walang kwentang meeting. Tapos dumating pa si Tito Soto, umarte-arte, tapos nagpa-victim. Si Erwin Tulfo naman, patay mali siya sa 8 maleta, sa Rapkwelyuhan, dinaan lang tayo sa acting. Ang ginawa nila sa Senate, naghugas kamay, tapos siniraan lang yung mga marin. Kung meeting lang din pala ang gagawin nyo dyan, dapat nag-ano na lang kayo, nag-zoom. Kung magchichismisan lang din naman pala kayo dyan, dapat pumunta na lang kayo ng FB, tapos gumawa kayo ng chatroom. Kasi pwede naman mag-meeting sa park, sa food court, o kaya sa coffee shop. Doon kayo mag-meeting, mag-chismisan, tapos sama nyo si Matibag. Kasi nag-aaksaya lang kayo ng kuryente. Buti sana kung kayo nagbabayad dyan. Yung pag-aaksaya ng kuryente, di mo ba alam pag nanakaw din yan? Mga magnanakaw talaga kayo naman. Alam nyo, nagtaas na naman yung singil ng Meralco, tapos pag-aaksaya lang ng kuryente gagawin nyo dyan? Lang yan naman, meeting lang pala yan. Sa Senate pa talaga, meeting na nga lang, wala pang kwenta. Di nyo napansin, imbis na mag-imbestiga, naghugas kamay lang sila. Tapos pilit hinahanapan ng butas yung mga Marines pa. Nakatanggap daw ng 5 million each. Palibasa kasi gawain nila. Yung gawain nila, pinapasa sa iba. Mga kababayan. Narinig, ito pala,
Senator Gatchalian posted this hours earlier only to take it down shortly after. Nagkamali ba siya? Sinita? Given this background and to access to legal counsel, he certainly knows what is constitutional. But when the political forces become more powerful than the Constitution itself, it's not hard to imagine why a post like that suddenly disappears. Komento ni Phil Young husband. If the directive came from him, the VP can just ignore it legally. They have challenged the status quo but have not legally changed it by referring to the matter to the AC. Status quo is presumed regular unless declared otherwise by Supreme Court. Aminin na kasi na need talaga real legal background and not pretend to know legal matters. Tama. Little knowledge is dangerous. Dinilit na kasi may nagalit na booking yung mga plano nila. Buti na lang na i-save. People power is waiting. It means 16 or less conviction votes is still an acquittal. Sabi ng ni Edwel Castillo. Less than 16 is acquittal. Paano sila makakuha ng ganyan karaming votes o di nga sila makabuo ng legit na majority black na 13 eh. Sabi ni Joe na sino? Ito pa. 9 votes po ang acquittal. Minimum. Mananakot sila para makuha. Tama po, sir. O, yun kang bibigha. Yan ay ilang komento ng ating mga netizen na tawang-tawa sa ginawa ni Win Gatchalian. Na booking tuloy si Win Gatchalian. Ayan. Kaya, Win, if ako sa'yo, huwag agad-agad magpo-post kasi masisira ang plano. O, ito si Atty. Matibag, Atty. Baligod. Atty. Matibag. Iba'y Matibag. Atty. Baligod, ang lawyer ng 18X Marines. Ano ang masasabi mo kay Win Gatchalian, sir? Ano sabi mo kay Win Gatchalian? Win Gatchalian. Ako, naniniwala ba kayo kay Win Gatchalian? Naniniwala ba kayo kay Win Gatchalian? Hala, wag daw maniwala kay Win Gatchalian. Matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ano? Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat, no? So yung posibleng pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang 'yon. Pero sir, ano 'yun? What do you call the accusation? It's funny. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Okay. Now, pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na, wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang usaa doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Win Gatchalian. Ako naniniwala. So, Win, nangyari ka, Bibig, maniniwala pa ba kayo kay Win Gatchalian at Atty. Melvin Matibag? O, yan ang sagot ni Atty. Baligod, ang lawyer ng 18X Marines. Ikaw ka, Bibig,